ongoing po yung ano natin, sir, yung follow-up investigation. Tuloy nyo lang pong pag-iimbestiga, Colonel, and then from time to time, Yes, sir. I want you to get in touch with the parents. Opo, opo. Ito po, 30,000. Ito po pang ano po contribution. Yan po kung ano mga gastusin gagawin sa inyong bahay, kung ano pang gusto yung bilhin. Basta lahat ng gastos sa living o sa burol, sa punerarya, sagot ko po lahat. Magpadala tayo ng bulaklak at kung ilang araw yung lamay nila, tayo magpa-merienda doon sa maglalamay. Lahat. Okay, sir? Opo. Condolences po, sir. Maraming pong salamat sa tulong. po, sir. Dito tayo ngayon kung saan natagpuan na yung bata na nakasako. Ma'am, saan po banda ninyo napansin? Dito lang po sa ano namin, nasa gilid ng bakod. Mga anong oras nyo po nakita? 7 a.m. po. Nung pagkakataon na yun, ma'am, marami bang tambak na basura? Wala po. Nag-iisang blue lang. Opo. Okay, paano nyo napansin na parang bakit kakaiba to? Ano ba ang itsura ng sako, ma'am? Wala naman po akong na ano kasi nakakaiba. Dahil ang nasa isip ko, basura pa. Opo, kasi lagi nga pong ano ko dito, yung tinatambakan ako lagi ng basura, tinataponan. Kaya nung time na yun, sa sobrang inis ko, nilipat ko po doon. Okay. Dito sa tapat, likod ng taxi. Opo, hinila ko po papunta doon. Tapos iniwanan ko na po. Okay. Mabigat ho ba yung laman, ma'am? Mabigat po siya, pero hindi ko siya pinansin. Basta ang ano ko lang talaga, ilipat ko lang siya tapos umalis na po ako. Wala naman ho ba, ma'am, parang bakas ng dugo doon sa sako na Po, napansin? wala rin po. Mga anong oras yun, ma'am, na nagkakagulo na ho rito? Mga siguro mag-11 po yun. 11 a.m. na. Nang gabi po yun. May napansin ho kayo noong umaga na merong blue na sako dito sa tapat ng bahay ni Ma'am Rhea. Opo, ma'am. Mga Meron ano? po. Mga 9 siguro, ma'am. Anong ginagawa niyo noong oras na yon? Hindi po, ma'am. Bumili po ako ng tinapay doon. Tapos pagbalik ko, nandyan pa rin po yung sako. Ngayon, nagkwentuhan po kami dito sa may gate. Napansin ko sa umikot dito, hinila-hila niya po yung sako. Pero hindi namin, pero nakikita kong hirap na hirap sa hila po ng Parang sako. mabigat. Opo, ma'am. Napansin niyo po, ma'am, kung may tali yung sako? Meron po, ma'am. May tali. Anong klaseng tali po yung ginamit? Ay, hindi ko, ma'am, na pero nakita ko, ma'am, nakabuhol dyan po. Oh. Okay. Yun po. First time niyo ba nakita yung ganong klaseng sako? Opo, ma'am. First time po, ma'am. Nahuli na po ngayon yung suspect. Ano ho, napansin niyo rin ho ba siya na nakapunta na ho dito sa inyong lugar? Nung gabi po, ma'am, magkatabi kami po dyan. Nanonood din po dito sa may sako. Yung suspect po na ito, ma'am, nung gabi ba na bago nakita yung bata, nandito ba siya? Nandyan po, ma'am, sa gate. Pero hindi ko naman alam na siya po yun, ma'am. Okay. Ano ginagawa niya dito sa gate? Mga anong oras yun? Mga, ano po ata yun, ma'am, mga 11. PM. Opo. Ano ang ginagawa niya? Nanonood lang din, ma'am, sa sako. Tinitignan niya yung sako. Dito po, kasi ang dami po ditong tao po eh. So, yung bago po mangyari yon, yung kinagabihan na nawawala yung bata, nakita niyo rin ho ba siya rito? Hindi, ma'am. Hindi ko pero yung may nakapansin, ma'am, lalaki. Kinuwento niya na kakaiba nga daw yung kilos. May itsura niya, ma'am, kinakabahan ba siya? Ano yung mukha niya? Basta, ma'am, balisa siya. Opo. Paano yung ginagawa niya, ma'am? Doon lang po siya, ma'am, kasi sarado po yung gate na yun eh. Pero ang dami ng tao rito. Ito po, ang dami na po. Sinara po ng Vice President po namin kasi iba-iba na po yung mukha na pumapasok sa dami ng tao po. Nasalubong kami dito nung kumare ko. Sabi niya, muna tingnan mo nga yun kung ano ba yan yung nasa sako. Ngayon, pagtingin ng asawa ko, pag ganyan niya, dyan, pagbungad niya, ito na nakita niya. Ulo na. Oo, ulo. Nakabukas na, ma'am, o nakatali? Nakaano siya yung sako, yung dalawang sako nakagano, Oo, tapos ginanya ng asawa ko para mabuksan. Hindi niya hinawakan. Pag ganyan, binuka niya konti. Yun, nakita niya. Baga, nagulat din kayo. Nagulat nga kami, tapos nagsisigaw na ako. Itong bata, ma'am, alam nyo na mayroong nawawala. Kumbaga may nag-post na. Oo, alam ko na may nawawala. Kaya pumasok sa ano ko na, baka yun yung nawawala. Kaya nagsisigaw na ako. Sabi ko, baka yun yung nawawala na bata. Ngayon, ma'am, nahuli na yung suspect. Kilala nyo rin ba itong suspect?
Na siguro napapadaan dito pero hindi namin hindi pa Tumatambay dito, ma'am. Oo, hindi siya tumatambay dito. May napansin kami, nagkukwentuhan kami ni Ate Lea. Nung gabi may dumating na motor. Pumarada doon sa harap ng bahay namin. Tapos kamukha niya, 'di ba? Sa Ate Lea. Tapos sinanyasan ako ni Ate Lea, sabi niya, tinuro niya sa akin yung lalaki. Kamukha niya yung yung bago kinuha dito ng Soko yung patay. Namin, baka pumunta pa siya dito nung gabi. Parang nakiisyoso pa siya. Pero hindi namin sure kung siya yun. Pero kasi mahaba yung buhok din niya. Pareho ng tangkad. Oo, parehas. Tapos may hawak siya ng cellphone na green. Yun yung nakita ko sa kanya Sir, maganda araw po. Kilala niyo po ba yung suspect natin na si Jaal Mani? Hindi ko kilala yun, pero napansin namin dumaan nung hapon dito yung e-bike kalakasan ng ulan. Mga anong oras yun, sir? Mag-alas 6 pa, dilim na yun eh. Lakas kasi ng ulan nun. May kasama ho ba siya? Wala man. Ang bilis lang ng takbo, gulat nga ako, nakaupo kami sa may tricycle. Pero madalas ba, sir, dumadaan yun dito? Mapupunta yan dito eh. Anong pagkakakilala niyo doon, sir, sa kanya? Hindi ko man hindi ko man nakausap yun, hindi ko man yun. Oras na yun, sir, mabilis na mabilis takbo niya. Kasi walang tao dito kasi malakas nga ang ulan. Sir Benjamin, sa inyo yung CCTV. Oh, dyan. So nakita doon sa CCTV na duman yung e-bike niya. Alam ko lang, hindi ko na kung na-record. Pinunta ng polis doon sa bila. Dito sa kanto na to ay maraming nakahagip na CCTVs na dumaan itong ating suspect, dala ang kanyang e-bike na this oras po ng gabi. At may mga ilan na napansin po na isang kapitbahay din na nakitang dumaan yung kanyang e-bike. Ngunit hindi na napansin kung merong dala itong sako o wala. Pero dito nakuha na ho ng ating mga pulis yung mga CCTVs at ayun yung mga nagamit na ebidensya din na isa laban ho dito sa ating suspect na nagpapatunay na siya ho talaga ang pumatay dito at nagdala ng sako kung saan nakita yung ating biktima. Nandito tayo ngayon sa Taytay Memorial Garden. Tutulong po tayo para mapalibing po natin yung ating si Raylay. Ma'am, saan po banding napili na lahat ng family? Yung 45E. Okay na po kayo doon, ma'am, sa lahat? Yes po, okay na po kami doon. So, diretso po tayo ngayon, ma'am, sa admin office para malaman natin kung available and magkano rin po yung babayaran. Yes, ma'am. Maraming salamat, Senator, sa tulong binigay sa amin. Hanggang sa pagpapalibing po ng anak namin. Maraming salamat po sa mga tulong ninyo sa amin. Mula pa lang ng bago mahuli yung suspect na si Jan Martapsil hanggang sa pagpapalibing po kay Raylay K. Barun po. Maraming salamat po. Meron na ho kami nga napili po na lot para po doon sa kay Raylay. Magkano po itong lote, ma'am? 165K. Ano po ang inclusion po nitong 165,000, ma'am? Bali package na siya. Ano po, may kasama na po ba yung interment po doon? Kasama na. Lot interment, care fund. Yun po. Hawak na ho natin yung 165,000 para mabayaran na po natin yung lote at mapailibing na po natin ngayong darating na Thursday si Raylay.
Sa lahat po ng tao dito, salamat sa lahat ng tumulong. Pinansyal mula sa unang gabi niya hanggang dito ngayon. Maraming salamat sa inyo. Sa mga pamilya ko, salamat. Sa mga nagmamalasakit kay Yayay, kay Serapi, sobrang salamat na hanggang sa paglalaga kanya, nakaalalay po kayo. Salamat po. Wala na po akong ibang masabi sa inyo.